Yo, what's up mga kapatid, sa magandang hapon po sa ating lahat. So, panibagong araw, panibagong update tayo. So, yan o, nandito tayo ngayon sa may itong sa daanan po ng Arcastillo at papasok po sa may Altirado School, and then sa may Altirado Hospital pala, and then sa may Mats School. So yung mga ka-cottage, at pupuntahan naman natin itong ginagawang Davao Coastal Road at itong bagong ginawang access road nila mga ka-cottage, para mas mapabilis at matapos na itong Davao Coastal Road. Yan. So, ito po ay kapangatlong balik na natin dito. At ngayon ay masasaksihan naman natin kung gaano na po ba kahaba o ano po ba yung mga itsura or pinagbago ng dito banda sa segment na to. Sa may di ko alam ano yung area or anong street to dito mga ka-cottage. Basta yan o, makikita nyo yan yung Altirado General Hospital. At dito banda na side ay Mats School o yan. So yan, malapit na tayo. Yan, bawang lahat, mega shoutout pala sa lahat po ng mga solid supporters natin, solid viewers, solid subscribers. Yan, maraming salamat po sa lahat ng mga suporta ninyo. Yan, mega shoutout. Sa FWs natin dyan, mega shoutout. So wag po rin kalimutan mga ka-cottage sa Facebook page ko, Tito Tanz TV. So pakisuporta po. Yan, maraming salamat. Yan. Yan. Facebook page Tito Tanz TV. Sana po ay mapuntahan ninyo, makonman daw mga ka-cottage, mabisita ninyo. Yan, pakipalo na rin, like and share. So ito na, ito na nga bagong tambak na. Yan o, kita po ninyo. Kahit ngayong araw mga ka-cottage, araw ng linggo, may nagtatrabaho pa rin. So overtime po yung mga ginagawa nila dito. So pansin din yung mga ka-cottage, so may mga sisitayo, mga poste, parang alam na nila mga ka-cottage na di po tatamaan yung area na to. Yan. So malaki pa naman mga ka-cottage, malaking yung kwan nila, malaking espasyo pa naman. So yan, nakadepende lang talaga lahat sa barangay nila kung paano nila i-handle para manatiling hindi masyadong makapasok or makalapit itong mga kabahayan sa ginagawang Davao Coastal Road. So yun o, at dito tayo, yan o. So itong daanan na ito mga ka-cottage, this is Vicente Lao. Yan. So sila po yung magtutuloy-tuloy na pagtambak hanggang doon po sa unahan. Yan. So ito yung mga abangan natin mga ka-cottage, yan o. So kompleto po yung mga heavy equipments na napakabago pa o. Yan. Wow. Sobrang ganda tingnan yung tambak na yan mga ka-cottage. So at doon banda yung sa kabila, yung sa may Leon Garcia. Yan.
Yan mga cottage. So pupuntahan din natin yan pagkatapos dito. Inuna ko lang talaga dito mga cottage. At yun nga po, para maiba naman. So napaka-safety ng kanilang yan o, yung kanilang pagtambak po dito. Kasi yun nga po, mga malalaking bato yung sa gilid. Tapos yun o, yung lupa maganda rin. Pinaghalong buhangin. Yan mga cottage, para di masyadong maputik. So very good. So ito na oh, ang pagbabago na makita natin sa R. Castillo segment. Yan. So napakahaba na rin na kanilang naitambak. So gaya ng sinabi mga cottage, gaya ng sinabi ko dati, ang kahirapan talaga, lalong lalo na dito sa lalo na mga ganito paggawa ng daanan, kapag papasok siya mga cottage, yung access road talaga. So tama talaga yung sinabi ng engineer na doon po yung nagtatrabaho. From Vicintilaw din yung mga cottage So nagtatrabaho sila doon sa may sa paggawa ng dike. So kapag madali lang daw or madali lang pasukan yung tinatambakan or ginagawa nilang mga daanan, so napakadali lang mga cottage. Hindi katulad ng ganito, kailangan pang gumawa ng access road. So masasabi nating mahirapan talaga sila. Ngunit ngayon mga cottage, di naman masyadong matagal yung paggawa nila. Kita naman ninyo na napakahaba na po ng kanilang naitambak. Tapos yung pagkuha pa nito ng mga bato ay galing pa sa bukid o malalayo mga cottage. Hindi naman part pa rin ng Davao, ngunit nandyan siguro sa Mintal, sa may Kalinan, or saan ba, sa Matugbok. So dyan na part mga cottage kinukuha yung mga malalaking bato na yan. And then katulad din itong buhangin. So itong buhangin parang doon din maganda kasi yung buhangin na to. Yan. Yan. So dito. So parang dito ata yung point, yung unang tawag nito, yung para sa Vicintilaw hanggang doon sa unahan. So sa pagkakaalam ko, yung Vicintilaw nakakuha ng 520 meters na package. Yan, dito sa R. Castillo segment. So napakahaba na po ng 529 mga cottage. Kahit 300 plus lang, napakahaba na yan mga cottage. Siguro mga ganun kalayo yung 300 ata. Yan, 300 meters. So napakahaba na yan. So ito, may mga sandbag na pala. Itong filter cloth yun sa likod. At yung geotube textile. Yan. So okay, at least may harang na mga cottage, mapapansin po ninyo. Yan. Yan, mega shoutout pala kay Sir SG Vlogger TV. Yan, mega shoutout sa iyo. So wala siya sa kanyang pwesto ngayon, sa kanyang pinagtatrabahuan. So tayo muna, ay iba yung mga nagbabantay dyan pala mga cottage, sayang. So yan dyan pala sa may Santa Ana Wharf yung ginagawang tulay mga cottage. So kitang kita na talaga yung kulay puti sa taas. Yan sa ginagawang layover. So which is napakaganda na talaga tingnan. So dyan tayo mag-end ngayon mga cottage sa araw na to. Araw po ng linggo sa may abutment A. Sa may dulo po ng Isla Verde segment. Ayan. So sobrang ganda. At ito nga ginagawang Davao Coastal Road. So nakakasabik na talaga din lahat ng mga motoristan na mga gustong dumaan dito mga cottage. Kasi yun nga po ay yung Bagua Playa to Times Beach Rotonda, yan nadaanan na talaga. Dito naman from Times Beach Rotonda, endpoint niya is Castillo segment.
Yan. So, tingnan niyo mga ka-outits sa yung boulevard area na yan kapag natapos, mamamangha talaga kayo kapag madaanan po ninyo yan. Lalong-lalo na dyan sa ginagawang rotonda, yung roundabout ay kapag natapos na. Napakaganda niyan. So ito, at nakita naman ninyo mga ka-outits sa kung ano na po yung mga nagbago. Hindi ko alam mga ka-outits, ito yung isang katanungan ko talaga kung bakit gumawa sila ng isang access road. Eh may itinambak naman sila dito. Yan oh. No? So comment down below kayo kung bakit sila nagtambak pa dito. Tapos dito, ito naman yung ginagawang daanan. Pwede naman na tuloy-tuloy hanggang doon sa kabila. No? So, sa tingin niyo mga ka-outits, ano po yung mga posibleng dahilan? Sa aking nakikita mga ka-outits, ang posibleng dahilan, siguro kaya sila gumawa ng access road hanggang doon. Dito siguro gagawin yung minor bridge. Yan So ito siguro ay part pa rin ng pagtambak. Ito ay part pa rin ng UBI at Weighing Company Joint Ventures. Itong tambak na to. Yan, kung hindi tayo nagkakamali. Kasi yun nga po, may gagawin kasing minor bridge dito. Yan. So kung hindi tayo nagkakamali, dito yan ilalagay. Kaya siguro yung kanilang paglagay ng nitong sheet file, sheet file, ganun pala. Kaya dyan po nila inalagay yung sheet file nila at gumawa sila ng access road para siguro makapagtambak sila doon, and then dito gagawin yung minor bridge. So hindi natin alam ano yung mga totoong kuan nito. Kasi yun nga po, kapag ito po ay part ng weighing, itong inaapakan natin at hanggang doon, ay itong part na to, as a part po ng Vicentilaw, pwede naman sila magtuloy-tuloy hanggang doon sa pagtambak. Ngunit gumawa po ng isa pang access road, yung Vicentilaw, papunta doon. So, yun nga po yung mga isang pa sa nakita ko, parang dito po gagawin yung minor bridge. So, yun. At sana po ay naintindihan ninyo yung aking pinagsasabi o yung mga pinag-update ko dito mga ka-outits. So, yun. Nung nakita ko na sa social media mga ka-outits, itong huling segment from Leon Garcia Agdao hanggang sa may tawag nito, sa may R. Castillo Jerome. So nasa 3.6 or 3.7, mahigit 3 kilometro na lang po yung gagawin dito. Yan So kunting-kunti na lang yan sa 17.6 kilometers na ginagawang Davao Coastal Road mga ka-outits. Nasa 3.7 o 3 kilometers, 3.7 kilometers na lang mga ka-outits yung gagawing Davao Coastal Road na talagang para matapos na. Yan So meron naman silang nagawang mga 600 meters ata yun mga ka-outits. Yan na pagtambak. Yan. So nasa 3 meters na lang, ay 3 kilometers na lang yung haba. So malapit na. Abang-abang na lang. So sana tama po yung mga na-update natin. Yun. So isa rin sa kinagandahan kapag ganito po kalay mga ka-outits yung pagtambak nila. Yung mga tao hindi po masyado makakapasok or makakalapit dito sa kanilang pagtambak. Kasi nga kapag high tide
So kapag low tide lang po na pwedeng makapunta yung mga tao. So kapag kanila pong isinirado dito yung ginawa nilang daanan. So yan, maganda kasi nga po hindi masyadong nakakadisturbo sa kanilang tinatrabaho. Hindi katulad po sa mga ibang area po, dyan, tulad ng dyan banda. So yung mga tao talaga ay labas-pasok sa ginagawang Davao Coastal. So yan. So ito na nga yung update natin. So pupunta lang tayo dyan saglit sa napakahaba-haba pang pagtambak niyan mga kautits. At titingnan natin. So ngayon po ay araw po ng linggo muli ay kita naman ninyo may on duty pa rin. Try natin dito sa itinambak ng kautits na buhangin na to. Yan. Wow. So yun mga kautits, at bababa na po tayo dito. Pasilip natin muli yung sa kabila. So pagkatapos nito mga kautits, pupunta na tayo doon sa may Leon Garcia Agdao. Titingnan natin ano yung mga pinagbago doon. Yeah. Yan mga kapatid, so andito na tayo sa pang pagtambak o isa pang daanan dito mga kapatid. Yan o. Yan. So ito, papansin naman ninyo kung ano na po ba yung mga nagbago. Yan o. So mahaba na po yung kanilang itinambak hanggang doon na. So ito at siguro hanggang dito na lang mga kautits, at pupunta natin doon sa kabila. So yun, maraming salamat. So yo, what's up mga kautits, at magandang hapon po sa ating lahat. So yan nakita naman niyo kung ano po yung mga pinagbago dito sa ginagawang Davao Coastal Road. At itong bagong access road at yung kanilang tinambak yan mga kautits. So hanggang doon na yan. So liliko po yan ng konti, tapos hanggang sa may Jerome R. Castillo na. So yun, napakabilis din ang kanilang ginagawa dito, yung kanilang pagtambak. So at least may mga pagbabago na tayo pong may pagbabago na po tayong nakita dito sa may R. Castillo Cement.
So, yun, at maraming salamat. So, mega shoutout pala sa lahat ng mga solid supporters natin kay Ma'am AG Guaps, yan, kay Sir Leopoldo Sonega, yan, kay Sir Patrick Earl, at si Ma'am Kumala Bryce, and then kanino pa? Siyempre kay Sir John Impasis, at sa lahat po ng mga OFWs natin dyan. At yun, maraming salamat. So, sobrang init pa pala ng panahon ngayon. Napakaganda sana kanina. Yan. So, yung doon banda mga cottage. So, yan na po yung pagnan sa may Santa Ana Wharf. So, maraming salamat at hanggang dito na lang. Magpapaalam na po ako. Bye-bye na.